Good day, car buddies! For today's video, nandito tayo sa Hyundai Silang and we will be joined by napakagwapo and napakatika si Sir James, ang sales manager dito sa Hyundai Silang, to help us with some technical details for our Custin. So our first question, sir, would be on the powertrain. At 1.5 liter, sir, do you think it's underpowered? No, it is because the 1.5 liter is equipped also with the GDI turbo engine. It can make 170 horsepower and 256 Newton meter of torque. So hindi siya magiging underpowered kahit na ganyan yung weight niya. It is because of the turbo. So mukhang hindi kami mapapaya with the Custin. Yes, thank you so much for that, sir. And syempre considering na family van naman siya and not sports car, right? And hopefully, sir, matest drive din natin siya. Yes, meron. Doon na sa likod tayo para mas maganda kapag True. Mukhang ako mag-drive ba? Sige. Pwede naman, no? So sir, di ba po small displacement po yan? Pero doon compared po kasi sa body niya, parang ganun po siyang stargazer. So malakas po siya sa gas. For the fuel efficiency, si Custin has the new technology. Actually, this one is the third generation technology ni Hyundai, which is used sa Sonata pa before. That's the continuous variable valve duration. So, si continuous variable valve duration, siya yung nag-adjust kung gaano katagal magsasara or gaano katagal magbubukas yung inyong valve. Meron tayong tatlong klase kasi na technology with the engine. We have the CVVT, which is ang ginagawa niya is yung timing ng valve, yung opening and closing niya. Meron tayong yung variable valve lift naman, kung gaano po kahaba yung ibinababa ng kanyang valve. Now, the new technology is the variable valve duration. It can give you a fuel efficiency, performance, and also better emission po sa kanya. So, ang nagiging ano po natin kay variable valve duration will give you 3 to 5% na fuel efficiency comparing to the 1.5 lang na walang technology. And how about the supply, sir? Meron tayo nung dalawang variant, the GLS variant and the premium variant. So, wala po tayong pila-pila dito. Puntahan nyo lang kami, re-release ka agad natin. Ayun, shala, release agad. So yun nga, sir, considering sa supply, magkano po ba ang ano natin, ang Custin? For the GLS, that is 1,770,000, and then for the premium, the top of the line is 2,080,000 yung SRP po ni Custin. And sir, by the way, i-mention na rin po natin, no? Ano-ano po yung mga color na available po? We have this military gray, and then yung Aurora blue, at yung aming white for the Custin. Pareha sila sa GLS and sa premium meron. Parang gusto ko makita yung Aurora blue. Totoo, no? Parang ang ganda. Pero sir, sa mga color ba yun, meron mga additional or wala? Wala pa. Wala po tayong additional doon sa mga colors. Meron lang tayong difference in terms of interior color, which is kay GLS, it's black, and then yung kay Custin na premium, it is a beige or off-white yung color niya. So, how about yung warranty naman po ng Custin? All Hyundai vehicle comes up with a 200,000 kilometers or 5 years warranty pa rin. Kahit si Custin natin bago, it is a 5-year 200,000. And if ever po na may bibili na taga-province or taga-Manila, pwede po ba sila bumili dito? Yes, we can deliver any point of Luzon. And deliver na ni sir. So, sir, pwede niyo po ba bigay yung contact information niyo in case na may gusto nga bumili? Yeah, with Hyundai Silang, we will flash po yung number namin, the landline and the cell phone number for the sales and also sa service namin. So ayan, i-flash na lang namin sa screen. And thank you so much, sir, sa pag-share ng features. And sa ibang features kami ng bahala ni Zara. Mag-explain later on this video. And sisilipin din natin ang lower variant na GLS. And dun yun sa carlot nila. Tutour namin kayo. And yan, but now, please invite na lang, sir, na mag-visit sila dito. Yes, please visit Hyundai Silang. Located siya sa Aguinaldo Highway kapag papunta kayong Tagaytay. After lang siya ng Hacienda Outlet Mall.
So nandito yung variants natin from Staria up to doon sa ating Creta. And then the new minivan namin, luxury minivan, that's the Hyundai Castin and also the Stargazer X. Meron na rin po. So, lahat nandito na. And sir, pwede po ba namin i-start na review yung costume? Okay, go. Thank you so much, sir. Before, sedans are the king of the roads until they have released subcompact sedans such as Vios or the Hyundai Accent, which sold even more. And then, crossovers have been an alternative to sedan, giving car buyers better road height and space. Yet, when they released the compact crossovers, it sold like pancakes, which in the case of China's compact crossovers. Now, with the success of Staria, Hyundai engineers are again innovating, making a compact minivan, which is slightly bigger than the Stargazer, but has the same comfort and premium features of a Staria. And now, let me introduce to you the first generation Hyundai Castin. I would like to mention that we have here the top of the line variant which costs 2,080,000. And guys, heads up lang na medyo magiging mahaba ang ating video dahil we will try to showcase as detailed as we can ang features ng ating Hyundai Castin. So tara, umpisahan na natin sa exterior. Sa front fascia, kung mapapansin nyo, since, di ba, kina-compare natin siya sa Staria and sa Stargazer, kung makikita nyo, ayan, ang design ng ating Staria, medyo futuristic, out of the box and modern. Ang ating Castin naman, medyo familiar looking siya. Actually, it reminds me of the Creta and Tucson, which makikita nyo dito sa ating grille. This is the Parametric Diamond Front Grille. And ito sa taas, mayroon itong chrome strip with the encarve or engrave na custom nameplate. Ayan. Ang ganda niya actually, no? Gloss black siya or parang medyo chrome siya. Actually, pero black. Kung nagigets mo. So, sa ilaw naman natin, ayan, makikita natin dito ang ating multi-reflector headlights. LED na yan. And kung hinahanap niyo yung DRLs natin, dito siya, nakatago siya or nakakamuflage siya sa ating grille, katulad sa Tucson. Ayan, tatlo. And nandoon ang ating turn signal lights, that is halogen. So kung yan, kung mapapansin nyo yung casing niya is black plastic siya and may kasama na rin siyang functional na air vent. And of course, mayroon tayo dito ang chrome na lining which extends sa ating lower bumper. Ayan. And of course, ito ang ating front camera. Meron din tayong two-eyed sensors dito sa harap. And of course, ang ating Hyundai logo. Same color sa ating grille. And yan sa baba, mapapansin nyo ang ating front left bumper is two-tone, black plastic with gray accent. And kung mapapansin nyo yung square dito sa baba ng ating plate, that is actually sensor dahil ang ating Castin ay may ADAS. Tara, sa side profile. Sa side profile natin, umpisahan natin sa ating gulong. So, ang size ng ating gulong is 225/55 R18. And ito ang ating rims, two-tone with bright silver and gloss black. So, ang ating braking system, all-disc brake. Ang suspension natin sa harap, McPherson, and sa likod, torsion beam. So, kung mapapansin nyo, no, yung gulong natin maganda siya kasi malaki na siya, na proportion siya sa size or sa body ng ating Castin. So, good job doon. And of course, meron din tayong over fender dito. Hindi siya ganun ka-over, pero yan, body colored siya.
So sa ating side mirrors, ayan, two-tone siya, no? Black and yung body colored. And meron tayong two cuts dito. So this is the turn signal lights. Meron siyang mga diamond patterns dyan. And of course, meron tayong camera dito sa baba and blind spot monitoring. And ang ating side mirror is auto fold and power adjust. And ayan, sa ating baba, meron tayong black plastic molding na meron ding diamond designs na katulad ng ating nasa side mirror na turn signal lights, which extends actually yung design dito sa ating door handle. But yan, naka-chrome siya. And ang door handle natin, smart entry. And dito, ang power sliding doors. Ayan, magkabila yan. So, meron na rin siyang smart powered entry, yung if you remember the Staria. So, kapag yung lumapit ka, madedetect niya and mag-automatic open na siya. And pag lumayo ka, mag-automatic close na rin siya. So, ito nga pala yung key fob natin. Ayan. So, it has the unlock, lock, pag-open and close ng ating left and right na sliding doors. And of course, yung sa tailgate. So, actually, this has the feature na kapag hinold mo yung unlock, mag-open lahat ng windows niya. Kanina nag-open yun. Try ulit natin siya. Second chance. Ayan. So, yan, perfect na feature yan ng ating Kastin, no? Especially if kailangan siyang ipa-cool down before kayo magpapasok ng passengers. So, ilock ulit natin. Hold lang ulit natin yung lock. And si Kastin ang bahala mag-close yan sa'yo. So, open natin ating sliding doors. Ayan. So, it actually reminds me of the Kia Carnival. But that one has bigger size and of course, much more expensive than this, which priced at 3 million. So you can watch our test drive with that and pwede mo na rin abangan ang aming full review sa aming channel. So huwag mo kalimutan yung notification bell ha, para notified ka. So going back sa ating Kastin, and tara, isara muna natin ang ating sliding door. Alright, and before ko pala makalimutang i-feature, meron tayo ditong belt line na chrome which extend hanggang dito. Ayan. It actually gives, mas magandang accent sa ating side profile. And of course, ang dimension ng ating Hyundai Kastin is 4,950 by 1,850 by 1,710 millimeters, and it has the ground clearance of 174 millimeters. So sa dimension, kung i-compare natin ang Stargazer and Kastin, sa height, same lang sila. So with medyo konti lang in difference. So sa ating wheelbase, it would be 3,055 millimeter, which is 10 inches longer than the Stargazer. Okay na sa'yo yung 10 inches? Hindi ko pa na-try, pero masyadong malaki yun. Ha? Ay, wait. Wheelbase pala pinag-uusapan natin. Tara na, sa likod. So, sa ating likod, makikita natin ang ating shark fin antenna. And of course, meron ditong body-colored na spoiler with a black design dito, gloss black. And meron dito tayong napakahabang third brake light. And meron tayong defoggers and of course, may wipers din tayo dito. Ang ating LED tail lights, ayan, connecting siya, no? Nakapalibot siya dyan. Medyo mas complicated siya kaysa sa harap. And ang ating Hyundai badging, ayan. So sa ibaba, ayan, ang ating reverse camera. And dito, kita natin ang ating Kastin. And of course, 1.5 turbo. And ang ating reflector, meron tayo ditong turn signal lights, reverse lights, and meron dito tayong rear fog lamps. Meron tayong 3 eyed sensors and same lang ating lower bumper, two-toned, black plastic and may gray accents siya. So sa baba, makikita natin ang temporary nating spare tires. So tara, buksan natin to. So same siya sa Staria, no? Yung 4 ways to open our tailgate. So, dito, sa key fob, sa loob, and of course, kapag lumapit ka, mag-auto open na siya. So, tingnan natin dito sa likod. Meron tayo, syempre, dito yung dome light natin. Meron tayong compartment dito, sa left side lang.
And ito, pag open mo, makikita mo dito is yung mga tools and mayroong dalawang compartment dito. So, ang ating seats, this one is 60/40 and pwede natin siyang i-fold kung kailangan nyo pa ng mas spacious na cargo. So, yan. Try natin siyang i-fold. Ayan. So, flat yan. So, same. So, yun lang yung mapa-flat natin kasi yung captain seat. So, perfect to kapag may mga luggages kayo or may kailangan kayong i-travel na mga bagahe. So, yan. Nothing much here sa likod. So, isara na natin to at tuwagin natin si Zara para malibot niya tayo sa interior. So, dahil nagre-retouch pa si Zara, babanggitin ko muna ang safety features ng ating Hyundai Castle. This has 6 SRS airbags, electronic stability control, ABS with multi-collision brake, hill start assist, tire pressure monitoring, rear occupant alert, and ISOFIX. It also included standard cruise control. Sorry, but there is no adaptive cruise here, but other ADAS or Hyundai Smart Sense are available in which you'll see on the screen. So yan, nandito na ang fresh na si Zara. Hello! So, kamusta po yung exterior, Ate Mikay? Napakaganda niya sa exterior. Di ko na excited na ako sa interior. So, i-introduce mo na ba yung interior or may sasabihin ka pa? May shoutout muna tayo. So, sa mga laging nanonood dyan, shoutout kay Brian Limbag, Jonathan Loreno, Toxie Boy, tsaka Mayor's Vlog. So, shoutout po sa inyo. And yung laging gustong magpa-shoutout na hindi ko pa na siya shoutout kay Nelson Duldulao. So, shoutout po sa inyo, Sir Nelson. So, thank you so much po sa patuloy na panonood sa aming mga reviews. And of course, kung ikaw di ka pa nakasubscribe, hit that subscribe button and hit mo na rin ang notification bell para laging updated sa mga bago naming videos. And yan, I believe, umpisahan mo na? So, ngayon, samahan niyo naman ako sa interior. So, Ate Mikay, pwede ka na magpahinga. Bye! So, ngayon, umpisahan muna natin sa door panel ng driver's seat. So, as you can see, guys, we have here is yung two-tone dahil nga naka-top variant na tayo. So, meron tayo ditong gray and yung kanyang beige. Tapos, meron na rin tayo ditong design na silver accent with gloss black. And yung makikita natin dito is yung mga switches niya, which is lahat is parang auto na, which is yung may auto fold, tapos yung sa windows. And ang kakaiba talaga dito na napansin ko sa ating door panel is yung sa fuel tank natin, dito na lang natin siya pipindutin. So, mas easy siya dahil nga, di ba, minsan sa iba normally nandito siya matatagpuan. And etong ating Custom is 6 speakers na siya. And bago ko pala guys makalimutan, yung sa taas niya is naka-plastic, pero dito sa part na to is naka-leather na. So ngayon naman, pumasok na tayo sa loob. Yung leather seats pala natin here guys is naka-beige color na rin siya and maganda yung pagkakagawa sa kanya kasi sobrang comfy and as you can see, masyado siyang mataas. So, maganda siya dahil nga, diba, MPV yung kotse natin dito. Mas kita natin yung kalsada. Tapos, 6-way power adjust na siya. Sa side natin dito, makita natin yung manual leveling ng headlight, yung on and off ng parking sensors, tsaka yung traction control. So, hindi lang nagtatapos dito sa mga gloss black beige yung mga ating design dito sa loob ng Custom dahil meron na rin tayong light wood na design dito tapos silver accent. And meron na rin pala tayo sa pinakadulo na parang lagayan siya ng card. So, for example, may RFID kayo dyan, pwede nyo dyan ipasok. So, parang inisip talaga nila kung ano yung mas makakatulong sa mga drivers. And as you can see guys, iba yung pagkakagawa dito sa mga instrument cluster natin dahil tingnan nyo, may pagka-mababa siya. So maganda yung pagka-view dito sa ating driver seat. So meron din pala tayo ditong gloss black na aircon vents na parang na-incorporated talaga dito sa ating instrument cluster. So kahit slim siya, full LED na rin siya guys. So ganito pala guys yung itsura ng ating full LED instrument cluster. So first, meron tayo dito sa left side na speedometer, tachometer, tapos sa driver information na sa gitna. So, makita natin dyan is yung ating thrift info, fuel economy, tapos meron na rin dyang accumulated info. Then, pag nag-iba tayo ng drive mode, mag-iiba yung kulay niya. So, for example, kulay green. So, naka-eco tayo. Then, kapag blue naman, smart and comfort. Then,
syempre kapag red is naka-sport. So, meron tayong 4 na drive mode. Sa steering wheel naman natin guys, meron tayo ditong gray na steering wheel, leather. Then, meron na rin siyang kasamang silver accent with Hyundai logo. So, sa left side, makikita natin yung audio controls, voice command. Then, sa right side naman, meron tayong makikita yung controls dun sa instrument cluster natin. Then, sa baba niya and sa taas is yung mga pang ADAS system. Sa headlight natin is naka-auto, while sa wipers naman is naka-manual. So, dito, may pindutan pala siya guys para sa easy access dito sa infotainment screen natin na 360 degrees camera. So, tingnan naman natin kung tilt and telescopic tong steering wheel natin. So, tilt siya, pero hindi siya telescopic. Ngayon naman, check natin kung ano ba tunog ng Costin natin pagdating sa horn. So, ayan, narinig naman natin na sobrang lakas talaga ng Costin. And guys, naka-push start na rin pala tayo dito. So, sa headliner pala natin guys, kulay beige pa rin siya. So, maliwala siya sa loob and sobrang aesthetic tingnan. So, kailangan lang talaga nating i-maintain yung kanyang cleanliness and kulay dahil nga ayaw naman natin na mukhang madumi yung kotse natin. And meron tayo ditong dual sunroof. So, ito nabubuksan. Well, yung nasa likod naman for the passengers is yung cover lang yung nabubuksan. So, check naman natin yung visor natin here. So, nandito pala yung ilaw niya, guys. Ayan. Then, check rin natin yung kabila. So, ganun din. So, same lang silang may mirror and same lang silang may ilaw. So, sa ating map light, makita natin na ang dami pa ring switches here, which is yung sa tailgate natin. Pwede natin siyang ma-access dito. And yung dalawang sliding doors natin dito, pwede natin siyang ma-access. Tsaka meron na rin siyang mga pagbukas para dito nga sa ating sunroof. So, yung ating rear view mirror is naka-manual. And yung dashboard pala natin dito is naka-leather na siya. Tapos may dalawang tweeter dito, magkabilaan. So, check naman natin itong glove box natin. So, bago pala tayo mag-proceed sa glove box, meron pa ditong patungan. So, ang daming compartment dito sa Costin natin. Then, meron na rin siya ditong hook para sa bag. Buksan naman natin itong glove box. So, ayan guys, makita nyo na pwede tayong maraming ilagay and ang ganda ng pagkakagawa ng glove box niya. So, kasyang-kasya dyan yung mga manuals. So, napakalawak talaga niya tingnan and malawak talaga yung space niya. So, kung may passenger ka man dito sa tabi mo, feeling ko sobrang comfortable pag may uupo dyan. And yung seats pala natin dito is naka 4-way power adjust na siya. Next naman natin is yung armrest. So, naka-leather pa rin siya, gray. And may nagdi-divide talaga dito sa passenger tsaka sa driver seat dahil nagpo-proceed siya hanggang dito. So, pag in-open natin to guys, as you can see, sobrang lalim niya and sobrang lawak. So, madami ka talagang pwede ilagay dyan. So, dahil nga wala dito yung mga USB port at 12-volt socket, makikita natin siya dito sa ilalim. So, meron rin tayong lagayan dito ng compartment. And yung USB port natin is parang nakaharap pa siya dito sa driver seat para mas madali siyang magamit. And sa kabila naman is meron tayo ditong 12-volt socket. So, sa center console natin guys, as you can see, wala na dito yung mga old traditional na lever, na shift knob, dahil lahat yan is meron tayong selector na lang. For example, ito yung auto hold natin, yung electronic parking brake, tapos yung selector ng ating driving modes, nandito na rin siya. Then, dito naman is yung sa shift selector natin, wala na tayo shift knob. So, para talaga siya yung top of the line na Tucson. Then, meron na rin tayo ditong 2 cup holders, tapos may kasama na siyang wireless charging, tsaka yung USB port. And ang kagandahan talaga dito guys is yung ating mga switches is magkakasama na compared dun sa ibang kotse na, for example, yung driving modes natin nasa infotainment, dito pwedeng-pwede na lang natin siya abutin. So, easy access talaga sa driver. Pati yung hazard niya nandito lang sa tabi. And all surrounded with gloss black pa. So, mag-ingat na lang tayo, baka ma-scratch. Siyempre, gusto natin yung parang ganito lang, maganda talaga. Ngayon naman, buksan natin yung infotainment. 10.4 inches pala to guys, and naka-portrait mode na siya. At ang maganda dito is nakaharap talaga siya sa driver's seat. And it comes with a ano pala guys, Apple CarPlay and Android Auto. Ngayon, pwede natin i-adjust dito yung aircon. So, pwede rin natin patayin yung nasa likod. So, dito, makikita natin yung single zone aircon. And pwede rin natin patayin yung aircon sa likod. Pipindutin lang natin to.
So, sa tabi ng aircon natin, meron tayo ditong makikitang seat. So, sa driver seat, guys, hindi na natin siya mamove through screen kasi meron siya dito sa side. Dito naman sa passenger seat, guys, if ever na may papasok dun sa likod and kailangan nila ng mas space, pwede natin siya kontrolan dito. So, hindi lang siya mamove through screen kapag may nakaupo. Pero kapag wala naman, pwede mo siya i-move para makapasok agad yung mga passenger mo sa likod. And yung sa rear seats pala natin, pwede natin silang kontrolin if ever na family kayo, tapos yung anak mo nakatulog dun sa likod and hindi na nila na-adjust mag-isa, pwede mo mag-sleep mode or di kaya leisure mode. So, na natin. So, sa 2 million guys, pwede na. Lalo na kapag pang family, mas pipiliin mo na lang dun sa likod. Ay, meron din pala dito guys sa features na pag nagsalpa ka ng USB, pwede ka dito manood. Well, pwede ka lang manood kapag nakastop yung kotse, pero kapag nagdadrive ka na, bawal ka na manood. Pero maganda rin yun pag, for example, naghihintay ka dun sa anak mo, or di kaya naghihintay ka sa misis mo sa work, pwede ka muna manood dito. Tapos, hindi lang yun lahat yung pwede nating makita sa infotainment screen dahil kapag hinome natin siya, makikita natin na nandito na rin yung speedometer. So, kahit yung passenger mo, mache-check kung ano ba yung takbo mo. So, ngayon naman, mag-proceed tayo sa second row. Sa door panel natin, so siya, plastic siya and dito may soft touch material. Ito, may bottle holder tayo dito and ayan yung door handle natin. Gray siya or silver. Ito yung control natin sa ating windows. Ayan, powered na siya. And of course, meron tayong sunshade na pwede natin gamitin pag nasisilaw tayo. And here, sa ating roof, ayan, meron tayong panoramic sunroof. Pero yung natin is close and open lang natin siya. So, di natin to na-open talaga. So, ito lang yung control niya. Yung cover lang yung nakakontrol. So, open natin para maliwanag. And of course, dito rin yung ating dome lights. So, parang very mild lang siya, no? Oo. So, dito meron tayong dalawang bottle holders. May wireless charging din dito. Dito yung controls natin sa ventilated and yung sa heated seats natin. And meron tayong dalawang USB port. And of course, ito, aircon vents natin. Nag-gloss block rin yung surroundings. Yes. So, sa harap naman natin, so Ate Mikay, meron ka din. Meron tayo ditong maliit na parang table. So, pwede dyan yung mga fries. Fries talaga. Sabi sa airplane. Very airplane siya. May yung retractable Then, yan. pag pinush mo siya, yan. Meron tayong lagayan na dito. So, ito na pala yung sagad ng upuan and sa knee capacity naman natin, tsaka headroom capacity, masasabi talaga namin dito na sobrang lawak talaga sa second row. And sobrang comfortable nga ng seats. Pwede na ba ito pang car view? Pang car view, pwede na din kung hindi tayo mag-starya. Yan, pwede ka rin maging clingy. So, feeling ko nagre-reset, nagsiset siya. So, meron din pala dito guys sa pindutan, yung sa sleep mode, sa leisure, tsaka yung sa reset. So, pwede rin dito if ever gusto nyo yung back nyo lang. Then, meron rin siya pindutan dito. Automatic yung sa akin. Ayan, so sleep na yata to. Bakit nag-stop yung akin? Nag-lag. Char! Of course, meron din naman ditong switches para if ever na ayaw nyo yung set, gusto nyo yung independent. Independent controls yun. And nakalimutan ko pala guys, meron din pala ditong mga pockets. So, pwede kayo dyan maglagay ng mga papers or kahit ano gusto nyo ilagay. So, nandito na tayo sa third row seat. So, dito, comfy pa din. So, pwede dito sa MPV natin is 7-seater. So, pwede dito sa tatlo sa likod. Pag mapapayat. And okay pa rin naman, may isa pang space. Ate Darlene, tara na. Oo, kasyang-kasya pa si Darlene dito. And yung naman, space niya sa headroom, kasya pa. And nare-recline naman to. So, comfortable. So, makita natin dito, mayroon tayong aircon vent. May dome light din dito. So, ganyan. May transition siya pag on and off. May malit ka pa ring window. Ito yung controls ng ating aircon. Alam ko, both yan. And may abang dito for USB port. May dalawa tayong bottle holder. And nothing much here. So, ang kagandahan dito sa likod is meron na rin kayong sariling
switch para dun sa aircon. Lalo, alam nyo naman na hindi na kayo makikisuyo sa harap dahil dito, pwede nyo nang kayo mag-on and off kung gusto nyo malaksan or hinaan pag nilalamig. Yan, pwede palang ma-adjust for comfort. Puti ito to. So, dito sa third row seat, napaka-comfortable pa rin naman and still leather. And mas prefer talaga namin ni Ate Mikay doon sa second row kasi captain seat na yon. Pero dito naman, pwede na rin siya. Oo. So, yun, napaka-comfy pa rin niya. Kahit nasa likod ka, hindi ka na pag-iiwanan. So, yun nga, conclusion lang. Parang Starya pa rin siya, mas pinaliit na version. Kung wala kaming budget sa Starya, ito na lang bibili namin. Pero yun guys, mag-quick tour tayo sa lower variant nito. Tara, samahan nyo kami. So, nandito na tayo sa service area ng ating Hyundai Silang. And nandito ang ating lower variant o ang GLS variant ng ating Hyundai Kastin. So, first difference, sa unahan, all the same lang. So, dito, of course, ang ating gulong. Kung ang ating top of the line is 18 inches, this one is R17. Ang ating belt line na chrome sa top of the line, black na siya, and wala tayong sunroof. Ang ating door, ito na lang ang powered, yung right. So, ito na lang yung ma-power natin sa ating key fob. And, ayan, close na rin natin. Tara sa likod. Then, sa likod naman, so kung sa top of the line natin, power tailgate, dito naman manual na siya. And reverse camera na lang yung meron sa atin dito and di na siya 360. And wala na rin siyang ADAS. So yun, Zara, sa interior difference. Thank you, Ate Mikay. So, samahan niyo naman ako guys para i-check natin to kung ano bang meron sa lower variant niya. So, first, napansin ko dito, dahil nga pumasok ako, is naka-black interior na siya. And, tingnan natin kung soft touch ba siya. Well, naka-soft touch pa rin siya. And yung kulay ng wood niya is parang pa-dark wood na. Kasi diba dun sa top of the line is naka-light wood. Then, andito pa rin yung mga buttons. Tapos, wala na siya ditong wireless charging. And ang pagkakaalam ko dito guys is naka-reverse camera lang siya. Pero easy access pa rin dahil nga meron siya ditong pindutan. Tapos, wala na yung sunroof natin dito tsaka dun sa likod. And still, naka-leather seats na tayo pero manual adjust na siya. And 4 speakers lang pala meron yung sa lower variant. Sa steering wheel naman natin is nandito pa rin yung cruise control pero wala na siyang Hyundai Smart Sense. Good thing pa rin naman guys dahil yung kanyang infotainment na tablet size and yung kanyang instrument cluster is still the same pa rin dun sa higher variant. So ngayon, samahan niyo naman ako para tingnan natin yung nasa likod. Ngayon naman na nasa likod na tayo, so makikita agad natin yung pinagkaiba nila. So first dito is parang mas lumiit siya and nawala na yung mga buttons dito. So still leather pa rin and naka-manual adjust na siya. And wala na rin pala dito yung tablet tray tsaka yung cup holders na retractable. Nawala pala dito guys yung wireless charging pero nandito pa rin yung kanyang aircon, USB port and nawala na rin dito yung pindutan ng kanyang heated and ventilated seats. Nawala na rin pala dito guys yung kanyang curtain. So, ganun na lang itsura niya. And yung windows natin is hindi na siya auto up and down. Pero still, dalawa yung doors natin. So, sa left side tsaka sa right side. So, overall, sa aking pagkakakita dito sa interior is ang presyo nito ay 1.7 million. So, siguro may 300,000 silang differences ng top of the line. So, if ever na may pera kayo, pwede na kayo mag-go doon sa top of the line dahil mas kompleto. Pero kung ganito lang yung budget nyo, pwede na rin naman to guys. And still, naka-captain seat siya. So, comfortable pa rin yung mga uupo dito. So, ngayon, balikan naman natin si Ate Mikay. That concludes our full review of the first generation 2024 Hyundai Kastin. And thank you guys so much dahil nga nakabot kayo sa dulo ng video namin. And abangan nyo guys dahil in-next na namin tong Stargazer X. And of course, abangan nyo din sa aming channel na baka ma-test drive din namin ang Hyundai Kastin. So make sure na nakasubscribe ka na sa aming channel. And thank you so much, of course, Hyundai Silang sa pag-accommodate sa amin with the warm coffee and napakaalaga nyo sa amin. Super na-appreciate namin yan. So, thank you ulit, Sir James, dahil nga sinagot niyo yung mga iba pa naming katanungan and i-flash na lang namin yung contact information. So, feel free guys to contact him dahil napakabait ni Sir James and always available para sa mga sasagutin yung mga questions niyo about sa kotse.
And you can also visit here at Hyundai Silang dahil ang dami talaga nilang naka-showcase dito ng mga coaches. And for that, See you in our next videos! Bye!